Hello, kamusta? Nandito na naman si Inay Waray, always busy sa buhay. At kay busy balito, mamay ka usa ka nakatuig di rin nagpo-post ba daw. So yan ang adlaw mga inay, kay wari man ako klase. Nangayatan na akong stepsister nga kumadto kami hapantalan. Kaya di da ako man kunon taob na siringya ati pangarigo kita. Nagaalang panganik hadto kay ibangan ako mitom. Chares! Balitaw na yakan ako magtututbrush akan magliliwan. Oo nga yan mga inay, may nagre-request nga pag Tagalog ko no, kay direla ko no taga Samar na nagkikita na akong video. Kay may na magchat na akong page na pakiana, ano ba yung language mo, hindi ko maintindihan. Miss magtagalog ka nga. So hindi na to si Inay Waray, si Inay Tagalog na to. Charis ngayon lang to. So ngayon mga inay, katatapos lang namin magbihes at aalis na kami. Nagbihis ulit ako kasi hindi ako sanay na hindi oversize yung damit ko pag lalabas ako ng bahay. Asya talaga to basta magrasa. Aw. Tapos yung laki ng dagat, nakikita nyo naman, umaabot talaga dito sa kalsada. Mga inay, hindi naman laging ganito kalaki yung dagat. Minsan hanggang doon lang sa silong, minsan umaabot dito sa kalsada. Tapos depende sa buwan, mga February 33, ganun. Balitaw buwan ng Mayo, July, August. Tapos sa December naman, malaki yung tubig niya pag madaling araw, tapos gabi. Tapos sa mga nagtatanong dyan kung nakakatakot daw tumira dito sa tabing dagat, depende pag walang bagyo. Kasi pag may bagyo, napapakanta kami ng cool down. Kumbaga, nagrararan-ran kami. Auta kay mga kayatotan. Kasi nga yung iba nag-evacuate dun sa school, yung iba naman pumupunta dito sa bayan, dito sa kamag-anak nila. Kami naman, lumilipat lang kami sa kapatid ng stepfather ko, pero dito pa rin sa barangay namin. Pero pag alam talaga naming malakas yung dadating na bagyo, halimbawa signal number 3, signal number 4, lumilipat din talaga kami dun sa school. Dahil nga may pumupuntang rescue na dito sa amin, nagbibigay ng warning na posibleng tataas talagang tubig dagat. So kami naman tong natataranta during brownout kasi dun lang kami magliligpit, dun lang kami maghahanap ng kailangan naming dalhin. So hindi talaga kami mag-evacuate hanggat hindi nagpapakita sa amin si Poseidon. Alam nyo mga inay, ang hirap talagang magtayo ng bahay, lalo na pag hindi sayo yung lupa, lalo na pag nandyan lang kayo sa tabing dagat. Kasi pag may bagyo, kailangan lumipat, tapos hindi mo alam kung kailan i-demolish yung bahay nyo. Ayun yung disadvantages pag nakatira ka dito sa tabing dagat. Pero kahit na ganun mga inay, may advantages naman din yung pagtira dito sa tabing dagat. Halimbawa, wala kang maulam, pwede ka man manguha ng alimasag, halaan, talaba, tapos pwede ka naman manghuli ng isda. Isa yun sa advantages pag nakatira ka dito sa tabing dagat. So mga inay, nandito na kami sa pantalan, lalakarin lang namin to, tapos pagdating sa dulo doon kami maliligo. Ayos lang naman maligo sa likod bahay namin, kaso nga lang nakakasawa na, kaya magtatry kami dito maligo sa dulo ng pantalan. Itong pantalan pala mga inay, sikat to bilang dating place. Ay, sana all. Charis lang, syempre daw nga ng bangka. At itong Siwol pala mga inay, connected to sa isang barangay, kaya pwede dito maglakad papunta doon. At dito naman sa kabila, dito yung shortcut pa uwi sa amin. Kahit di na kami duman sa bayan, mas malapit kasi dito. At marami din namang tumatambay dito sa Siwol. Isa na ako doon. Naalala ko tuloy yung high school kami, dito kami nagtatambay, tas nagdadala lang kami ng merienda namin. Pero hindi naman araw-araw, tuwing Biyernes lang. Tapos yung oras ng pagpunta namin dito, mag-aalas 5 kasi sakto yung sunset, tinitignan namin. Tapos ayun yung oras na hindi na mainit at mahangin na. Magandang mag-jogging din dito tuwing umaga, halimbawa mga alas 5 to alas 6. Kasi pag mag-aalas 7 na, marami ditong motor na namamasaheros na. Tapos matindi na din yung init ng araw. Pag ganitong mga oras na, mahapdi na talaga sa balat. Marami talagang dumadayo dito pag buwan ng Mayo kasi dito sila naliligo. At kahit malayo talaga yung barangay nila, nag-i-interest talaga silang bumisita dito sa pantalan. So ngayon may tubig na nga dito, kaya binigay ko muna yung camera dito kay Abby. Nangangalay na yung kamay ko. Charis lang, gusto ko na talagang magtampisaw. Parang gusto ko na lang maligo dito kahit hindi na kami umabot sa dulo. Kaso nga lang, mas gusto ng stepsister ko na dun kami maligo sa dulo. Wala naman akong magagawa, baka itapon niya tong cellphone. Mas magandang maligo dun sa dulo kasi nga may hagdan. Kaysa naman dito, puro bato at matatalas yung mga talaba. Pero yung iba, mas gustong pumwesto dito kaysa sa dulo. Ayaw na nilang dumagdag dun, baka daw lumubog. Auta kay barko. Sa mga hindi nakakaalam dyan, maraming pasyalan dito sa Samar na hindi lang nadidiscovery. Labi na gudabiringan, sus! Kaya sa mga traveler dyan, piliin nyo din naman yung Samar. Welcome kayo dito. Except lang sa amin pag fiesta, auta kay hangul. Sa mga maliligo pala dito, pwede ka naman magdala ng lamesa kung hindi ka lang tatamarin. Lalo na talaga kung may dala kang mga pagkain, magbibit-bit ka talaga ng lamesa. Kasi nga kung ganito kalaki yung dagat, baka di mo mamalayang, pati yung pagkain mo lumalangoy na rin. At pag ganito naman katindi yung sikat ng araw, magdala din kayo ng payong o di kaya tarpaulin. Hoy takay, nagpipinanugo ka na. At kung napapansin yung wala ng tubig, mas mataas kasi yung semento dito kaysa sa dulo. Bagalat kiray, diri tupong.
Sa wakas, mga inay, kararating lang namin dito sa dulo. Hindi pa masyadong marami yung tao pero maya-maya siguro magsisilatingan na din sila. Kasi nga kanina may nakakasunod sa aming tricycle na naghahakot ng gamit na papunta sila dito. Lalo na't may mga kasama silang bata, tsak na mag-i-enjoy talaga sila dito. Ito yung sinasabing libreng pool dito sa Villarreal. Inasin ng swimming pool. At yung papunta na pala ako sa dulo, may tumatawag sa akin. Tinitigan ko, nilapitan ko. Chares. Agad ko naman silang nakilala kasi sila yung dating customer ko sa dati kong tinatrabahuan. At itong isa naman, yakap-yakap pa yung galon niya. Kala mo naman may laman pang tuba. Speaking of tuba mga inay, ayun pala yung wine ng mga taga Samar. So balik tayo dito sa dulo ng pantalan. Welcome to Villarreal, Samar. At ako'y mag-i-enjoy muna sa hindi aabot ng isang buwang bakasyon. Kaya sa pagbukas ng klase ngayong July, mas mabibisi pa ako lalo. Kaya nga minsan na ako nakakapag-post ng video. Dahil ako'y busy sa sabong. Chares! San pa ba? Syempre sa school. At hanggang dito lang muna mga inay kasi makikipag-date pa ako kay Poseidon.